Lahat, God is good. In all the time. Amen. Handa na ba tayo magpuri sa ating pong Panginoon ngayong umaga? Amen. Napakalamig ng panahon, pero hindi tayo manlalamig para sa ating Panginoon. Tama po? Amen. Sige po tayo pong umawit sa ating pong Diyos na buhay ngayong umaga. Awitin po natin siya ng siya sa ating pong Jesus. Tayo may magpasiya sa ating pong umaga. Ating pong damhin na kanyang presensya, ang ating mga aming Panginoon. Sa umaga po ito. Tunay na ang pagkilos mo, Panginoon, ay siya namin kong nararanasan araw-araw. Tunay, Panginoon, Lord, na hindi mo kami iniiwan sa aming pagsubok na aming kong nararanasan. Lord, patuloy kami nagpapasiyasan, Panginoon, Lord, na yung umaga, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga awit, Panginoon, at mga awitin, Panginoon, Lord, sa umaga ito, Panginoon. Nawa, ikaw ay aming mapangaralan, madakila at mapasalamatan ngayong umaga. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Bago tayo po umawit, sabay-sabay muna po natin basahin ang mga awit 118 verse 28. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagdakila mo ay ihahayag. Amen po? Amen. Amen. Tunay magdakila ang ating Diyos. Amen. Pwede po tayo malakpan?
Tunay na ikaw ay nararapat sa aming pagsamba. Ikaw ay nararapat sa aming pong pasasalamat ngayong umaga, Lord. Muli ka po namin aawitan, Panginoon. At ang awit na ito, Panginoon, Lord. Namin po, Panginoon, ito sa Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa pangawag mo, ang presensya mo, ang ninanais ko, ang puso ko ay karalan sa'yo. Narating ka sa pagpupuli, luwalan at masama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Narapat ka sa pagpupuli, luwalan at masama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo.
Kahit mo na kunahin. Sige po, habang tayo po ay nakaupo, pwede na po tayo umupo mga kapatid. Tayo po ay dumako sa diwa ng pananalangin. Banal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito, sa iyo pong biyaya sa aming buhay. Salamat sa panibagong araw ng pagpupuri at pagsamba. Lord, sa umaga pong ito, palakit ng mga awiting aming inawit, ay naririto po kami upang, Lord, magpasalamat po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy na dalangin ko po, Lord, kung paano po sila iningatan ng mga nakaraang mga taon ng kanilang buhay. Ang muli pagsama mo po, ang muli pag-iingat, ang muli pagpapala mo, ang kanila pong maranasan. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Lord, na nagdaos ng kanilang anibersaryo. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy na, Lord, magpala sa kanilang pagpasasama, ang iyong pag-ibig, hindi siya maging sentro ng kanilang buhay. Lord, salamat din sa mga panalangin
na binigyan mo po ng katugunan. Ikaw po ang Diyos na tunay nga na mabuti. At dalangin ko po Lord ang iyong kapangyarihan. Ang patuloy pong Lord, maranasan po ng aking mga kapatid. Salamat sa katapatan mo po sa pagtugon sa mga panalangin, Lord, na amin pong dinadalangin po sa iyo. Lord, salamat sa pagkakapapanghawakan po namin ng iyong pong mga pangako. Kalakip ng mga, Lord, pasasalamat dito yung mga kahilingan. Lord, kung meron mo pong kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang magpuno sa mga pangangailangan pinansyal, material, at higit sa lahat, Panginoon, ang pangangailangan espiritual. Dumadalangin po ko, napunan mo po ang bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Higit sa lahat, O Diyos, ang kanilang spiritual na buhay, pagyamanin mo po. Dalangin ko po, Lord, na patuloy mo pong paunlarin, patuloy mo pong palakasin ang kanila pong pananampalataya. Dumadalangin po ako, Panginoon, na turuan mo po silang panghawakan ng iyong mga salita. Sa umaga po ito, kung meron pong kahilingan patungkol sa karamdaman, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman. Lord, dalangin ko po sa pangalan mo po, Panginoon Yesus, ay maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Dalangin ko po, Lord, ibangon mo po sila sa balik ng karamdaman at muli ibalik sa kanila ang sigla, lakas ng kanilang katawan upang patuloy na makapaglingkod po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa mga problema, mga pagsubok o mga suliraning, Panginoon, na maaaring pinagdadaanan ng aking mga kapatid, tulungan mo po sila, bigyan mo po sila ng kalakasan, turuan mo po silang manghawakan sa iyong mga salita, at dalangin ko po Lord ng pagtatagumpay na ma-overcome ang anumang pagsubok ay patuloy nilang maranasan. Samahan mo po sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan at patuloy, Lord, na turuang magtiwala po sa iyo sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. At dalangin ko po, Lord, bigyan ng kalutasan ang anumang mga kinakaharap nilang mga problema. Tulungan mo po sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sumama po sa kanila. Hindi po, Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan ng panalangin para po sa kalusugan ng katawan, Panginoon, ikaw po ang Diyos na magpanatili ng kalusugan ng aking mga kapatid. Lord, ingatan mo po yung kanilang pisikal na katawan sa kabago-bagong panahon po na ito na aming nararanasan. Dalangin ko po yung pag-iingat, ang iyong pagkalinga, ang pagkakaloob po po ng malusog at malakas na pangangatawan ay Lord, aming hinihiling na ipagkaloob mo po sa amin. At kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, dalangin ko po Lord, sino man sa aming mga kapatid ang nananalangin ng pag-iingat. Lord, ito man po yung mahal nila sa buhay, ito man po yung mga kaibigan o mga pamilya po nila, ito man po yung mga tao na malapit po sa kanila. Dalangin ko po Lord, ingatan mo po, abutin mo po ang mga tao po ito, ang iyong pag-iingat, pagsubaybay kanila pong maranasan. Sa umaga po ito, Diyos, ihanda mo po kami, ihanda mo po ang aming puso sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Diyos, at maingat po namin binabalik lahat ng papuri paglalahati sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Ayun naman po ay dadako po sa ating pong announcements. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service, January 25 at 7 p.m. Speaker po natin, Sister Laarni Acosta. Worship Leader, Sister Cristita Barza. Usher po, Brother Ray Losada. Testimony po ay si Brother John Church. Sunday Service, January 28 at 9:30 a.m. Speaker po natin, Pastor Manny Castro. Worship Leader, Sister Mary Joy Toquero. Tithes and Offering Encouragement, Sister Jasmine Bourbon. Usher po natin, Brother Albert Jacinto. Flower Sponsor, Casanova Family. Thank you po for the flower sponsor po ng Brioda Family. Ating pong palakpakan ng ating pong
At yung kahapon nga, habang wala pa po si Pastor, yung kahapon po, isang matagumpay po yung ating pong ginawa na gawain sa Malanday, yung lamb training. Ay isang matagumpay, nakaka-bless, di ba, na para sa aming pong mga nasa worship team, sa instrument man, sa dance, sa song leader man, or sa instrumento mahawak, nakaka-bless po yung kahapon po ng mga naging speakers po. Yun po. At mamaya po, meron pong CE meeting together with Sister Yours po. Kaya yung mga CE teachers po ay may iwan po mamaya. Good morning po. God is good. And all the time? Ayan. Mamaya po ay darating po ang ating pong kaibigan with the taga-CE po. Siya po ay makasama po natin sa gawain sapagkat tayo po ay papasok na sa isang napakalaking misyon. Ready na po ba ang Montalban IRM? Opo. Mamaya po, magmi-meeting po with the with the Christian Education Department teacher. Bilang inatasan po as a CE head, ay tayo po ay magmi-mission sa Aita community. Pag sinabi pong Aita community, ito po ay napakalaki. At kailangan po namin ng mga sundalo. Sundalo, hindi po literal na sundalo, sundalo na mananalangin mo sa amin. Because pagka po ganito pong binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ang kaaway naman po ay gumagawa din. Kaya naman, kailangan po namin na matinding panalangin rito. Una ay hindi ho madaling puntahan po yung area na yon sa San Rafael po ito. At nakita ko po na tumawid po sila ng ilog bago po makapunta dun sa Aita community. Balak na nga ako sana kahapon ni Sister Yours na puntahan kahit wala pa kaming dala-dalang mga item or something na pwede natin ibigay sa mga bata at sa mga magulang. Basta ipapakilala lang muna tayo kasi sa mga katutubo pala, parang may mga leader pala silang ganun. Doon sa area na yon. Kaya kailangan kaibiganin muna natin, kilalanin muna natin sila bago natin pasukin yung Aita community. Napakalaki po nito. At tayo po ang pinagkatiwalaan, ang church ng IRM Montalban ang tanging sumalo lamang sa ganitong gawain. Kasi hindi talaga siya birong pasukin. Amen po ba? Hindi siya birong pasukin, pero naniniwala po ako na may gagawin po ang Panginoon sa ating pong church. At alam ko rin gumagawa din si Satan. Kaya naman, dapat mas marami pong nananalangin mo sa amin. Amen. Maasahan ba namin kayo doon sa panalangin? Napakahalaga po niya na may mag-i-intercede sa amin, lalo na sa amin ng magsawa, at ngayon po sa ating po mga CE teacher. Kaya pag-pray natin ang ating pong mission sa Aita community, and syempre, kami rin po ay nananawagan. Hello? Naka-live ba tayo? Sa sponsor po, sapagkat syempre, sa mission kasama po ang finances. Hindi po pwedeng magpunta lang tayo roon nang wala tayong gagastusin.
Kaya kami po ay nananawagan sa mga kinakatok po na ating pong Panginoon, ang inyong pong mga puso na nais pong tumuwang sa aming pong gagawin na napakalaking misyon. Tulungan niyo po kami, be a channel of blessing. Pag sinabing channel of blessing, kung you are a blessed person, share your blessing. Amen? Sa gawain po ng Panginoon hindi po sa amin. Sa gawain po ng Panginoon. Kaya, nais po nating isama din po yan sa prayer na maraming sponsor kasi syempre, hindi lang naman spiritual po ang ihahain po natin sa kanila. Kailangan din po natin silang matulungan. Even small things, mga damit, kung kayo meron di naman lumang-lumang damit huwag naman yung punit-punit na parang basahan na. Huwag naman ganon. Yung bang magagamit pa rin nila, maisusuot pa rin nila. Siyempre, something sa mga bata na pwede natin ibigay, mga pagkain. Alam naman po natin, they are, sabi nga poor of the poorest. Ibig sabihin, mahihirap po na tao. Kaya sa inyo po, na kinakatok po ng Panginoon, isang malaking mission po ang gagawin po natin dito at itong 2024, sana makatuwang mo namin kayo. Salamat po, purihin po ang Panginoon. Ating na pong ihanda ang ating pong mga puso, mga isip sa ating pong message na dadalhin po ng ating pong Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Good morning. Ayan, so salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na tayo po ay narito upang patuloy na sumamba sa Panginoon. Ayan, bagamat yung mga kapatid po natin, marami po sa kapatid po natin yung nakakaranas ng karamdaman, patuloy po natin silang ipanalangin, si Patricia, si Jewel, tsaka si May. Nakalabas na po ba si May? Ayan, so salamat po sa Panginoon at okay na po si May. Ayan, so welcome din kay Laika. Ayan, nandito po si Laika kasama kanyang anak. Ayan, nag-transform na po siya ngayon. Okay. Galing na po siya ng ibang bansa. Ayan, so sa mga hindi po nakakaalam, si Laika po ay mga po yan? Nag-start po yan na sa mga bata, Okay. So ngayon po talagang sobra na siya sa pagkabata kasi tampad. Ayan, so salamat at naririto siya. At dito na po si Sister Yours. Welcome po, Sister Yours. Ayan. Talagang truly yours po siya talaga. At laging kaya po yours ang pangalan kasi Yoradil, Yoradil ang pangalan niya po, kaya yung kanyang nickname ay yours. Kaya lagi po siya nagsiserve. Dahil para po siya lagi sa mga sa mga tao. Okay, so salamat din po dun sa naging gawain po kahapon. Actually, talagang ramdam ko yung pag-uwi, ramdam ko yung pagod Habang nagdadrive nga ako, inaantok na ako. Kaya pagdating ko po dyan, pagkahiga ko, nakatulog po ako. Parang sumama din yung pakiramdam ko pag-uwi. Pero salamat sa Lord. Kala ko nga lalagnatin ako Pero sa biyaya po ni Lord, hindi naman po nagtuloy. At yung pong gawain ay dinaluhan ng iba't ibang church. Kulang-kulang 100 po yung aming pong ilan ba lahat? 97. So tatlo na lang Pero hindi pa kasama doon yung mga workers. So kung ibibilang mo po yung mga kasama workers po doon, 100 plus po yung bilang. And then meron din po kasi tawag dito, may mga guests din po na nag-promote ng kanilang kanta yung Project 8. So binigyan natin sila ng pagkakataon po doon. So
kung ating susumahin, kulang na kulang po talaga yung time, para isagawa yung malaking event. Well, anyway, yun po ay launching ng gawain po ng LAM. Actually, yun po ay dapat na isagawa noong November at hindi rin po nag-materialize na gawin doon po sa month ng December. Kasi loaded po pareho ng schedule yung November. Hindi naman ho pwede magsabay-sabay. Sobrang dami na ng gawain. Ma-exhaust na po yung mga tao. Okay. So, yun po kaya yung month ng November at December hindi ko nagawa doon at na-schedule po namin itong month ng January. Kasi wala po siyang kasabay. Dahil tapos na po yung mga gawain. Ayan, sa biyaya naman po ng Diyos, yung budget na aming ginamit plus registration ay hindi naman po nagkulang. Medyo kinakabahan din po ako kasi nakasalalay po sa attendees, sa mga participants, yung magiging flow ng budget, kasi kailangan namin, meron pong registration para mapunan yung mga pangangailangan doon po sa naging gawain. So far, ang naging outcome naman po ng gawain pagdating po sa finances ay nabigyan pa po ng lahat, yung lahat ng mga tubuang ng mga love gift. Ayan, so ganun kabuti si Lord. At meron pa kahit pa paano may natira pa ng konti. Pwede pang palakpakan natin si Lord sa kanyang pagkakas. Ayan. Medyo madugo lang po talaga pag na-organize, pero nagpapasalamat po ako dahil meron pong mga katuwang sa ating distrito. Yun, particular si Brother Nonong, ayan, si Brother Ryan at si David. Yan po talaga yung mga matatagal ko ng mga nakakasama na talagang yung kanilang support, Then, na-add na po yung iba sa kanilang pagkausap, kaya nabuo po yung meron na po tayong IRM LAM page ng District 1. Okay. So, kailangan po nating ano ba gagawin doon? Magla-like, Sa-subscribe pa ba doon? Wala naman yan, di ba? Follow lang, Okay, so i-follow niyo po ang page ng ating sariling page po ng LAM sa ating pong District 1. Ayan, so salamat doon sa naging flow ng gawain at ito po ay naging matagumpay. Okay, so salamat sa Panginoon at ito po ay tutuloy-tuloy na po natin na gawain. Okay, so sa umaga pong ito, wala rin po iba natin kasama, nagpaalam po, gaya po ni Chairman, ni Kuya Ray, kasi meron po silang on-taking ng mga, ang tawag dito, mga presidente ng mga kalkab ng district. District 1 po kasi tayo. At sila po ay doon po, i-recognize o yung mag-on-taking sa, sa katedral. Yan, sa Guyong po. Yung main po yung katedral po natin, pinagdadausan ng malalaking event kasi malaki po yung church po doon. So, andun po sila ngayon. Okay, so salamat po sa ating Panginoon at salamat sa araw na ito ng panibagong araw ng ating pagsamba. At tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kasi yung Diyos, sa kabila ng kakulangan ng tao, sa kabila ng ang buhay ng tao ay hindi naging angkop dun sa naisin ng Diyos, ay still, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po nawala. Amen? Okay. Even doon sa unang pagkakataon pa lang, na ang tao ay nawalay sa Diyos, dahil sa pagkakasala ay hindi po nawala yung pag-ibig ng Diyos, bagkus ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang tao ay muli mailigtas. Ayun po. So kung titignan po natin, dahil yun yung karakter po ng Diyos, yun yung katangian ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Juan, na God is love. Ayan. So kaya po, ating titignan sa umaga po ito, yung sa ating pag-aaral, na kung gaano kahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin,
bilang mga tao na kailangan po natin talaga ang Diyos. Amen? Hello. So, tandaan po natin, no? Kailangan po natin ang Diyos, kailangan po natin yung kanyang pag-ibig. At dapat tayong mabuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat yun ay mahalaga na yung pag-ibig po kasi na yun yung kumukonekta po sa atin at sa Kanya. Yun yung nagpapalalim doon sa tinatawag po nating relasyon sa Diyos. At ang gusto po ng Diyos ay yung Kanyang mga anak o tayo mga mananampalataya sa panahon po ngayon ay lalo pang mas lumalim sa ugnayan sa Diyos na yung ating pag-ibig ay lumalago dahil yung pag-ibig ng Diyos ay hindi naman po nagbabago. Amen. Sino po ba ang nagbabago? Yung pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng tao? Okay. So yung pag-ibig ng tao, yun po yung nagkakaproblema. Dahil yung pag-ibig ng tao ay pabago-bago when it comes sa pagmamahal niya sa Diyos. At ang mahirap nun, naaalala niya lang ang Diyos kapag meron siyang pinagdadaan ng problema, di ba? Kunyari, feeling close ka kay Lord, di ba? May paiyak-iyak. So, yun yung mahirap no? Minsan kilala mo lang si Lord kapag ka meron kang kailangan. Pero sa panahon na maayos ng takbo ng iyong buhay, di ba? Nabubuhay ka na hindi mo naman kinikilala yung Diyos sa buhay mo at nakikilala mo lang siya kapag ka mayroong mga pangyayaring nagaganap. But still, alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos, kahit ganoon man yung response ng tao, and even yung bayan ng Diyos na kanyang tinawag, kahit ganoon yung kanilang pagtugon sa Kanya, ay hindi pa rin nawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ganun po katapat yung pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos, sinatawag po natin agape lang. Hindi po akape. Ano ho? Okay, agape. Ano ho? Ang ibig po sabihin nun is unconditional love. Okay, so yun po yung ating titingnan sa umaga po ito dito po sa ating pag-aaral. At kung kayo po ay may Biblia, tingnan po natin dito po sa aklat ng Panaghoy. Ano ba yung Panaghoy? Sa English, Lamentation. Okay, so dumako po tayo po lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At atin po matatagpuan ang talata sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 24. Ulitin ko po, no? Lamentation, chapter 3, verse 19 to 24. O Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 24. Sabi niya po rito, simpait ng abdo ang alalahanin ko sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Verse 22, ang hindi pinagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng buwang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay aking, sa kanya ako magtitiwala. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay sa umaga po ito't pag-aaral ng iyong salita, mangusap ka po sa amin, ihanda mo po ang aming mga puso, maunawaan po namin ang iyong mga salita sa biyaya po at paggabay ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ay maluwalhati at mapapurihan. At kami naman po na makikinig ay mapagpala mo po ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami, Lord, ng pusong masunurin na sa bawat mapapakinggan po namin ay amin itong ingatan sa kaibuturan ng aming puso at aming isabuhay upang sa gayon, Panginoon, ay yumabong, Panginoon, kami sa paglago, Panginoon, sa pag-ibig mo po. At ang pag-ibig mo po na ito ay napakahalaga na tangan-tangan po namin, taglay po namin sa aming puso upang mabuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po ang lahat ng papuri paglulahati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo. Okay. So ito po ang Lamentation o Panaghoy. Ito po ay sinulat ni Jeremias. Okay. So, kung titignan po natin yung pamagat, di ba? Yung title pa lang sa Tagalog,
panaghoy. Okay. So, pag translate natin sa ibang wikang Tagalog, sa ibang translation ng Tagalog yung panaghoy, ano po yung ibang translation dito? Pag-iyak. Actually, mababaw yun eh. Yung word na pagtangis. Okay. So, yung pagtangis kasi, ano yun eh? Malalim yun, no? Yung pag nananangis yung tao. Sabihin, yung malalim na, alam nyo yung malalim na pag-iyak. At ang tao umiiyak dahil doon sa mga mga nangyayari, no? Mga karanasan, mga problema, mga pagsubok. So dumarating sa point ng tao ay umiiyak dahil yung kanyang emosyon, hindi na kinakaya ng emosyon ng tao yung mga bagay na kanyang nararamdaman. Ayan. Ano po? So, nag-isulat po ito ni Jeremiah. Andun po siya sa panahon na talagang matindi po yung hirap na nararanasan ng bansang Israel. Dahil sila po ay napailalim sa pananakop ng ibang kaharian. Narito po yung ibang mga background. Paki-flash mo nga po. Wala. Ito lang po. Ayan. Ayan tayo. Ayan. Okay. So, ayan po. Tignan po natin. No? Iyan lang po natin yung ibang background. Sabi niya, ang aklat ng Lamentation o mga panaghoy ay naisulat noong panahon na bumagsak ang Juda. Ayan. So, nahati po kasi yung bayang Israel, yung bayan ng Diyos, nahati sa dalawa yan, Southern Kingdom at saka Northern Kingdom. So dito po, particularly nakalagay na yung pagbagsak ng Juda na tinutukoy kanyo Southern Kingdom sa kamay ni Haring Nabucodonosor, noong, ayun po yun. Okay, noong 586 to 516 BC. Yan. So ito ay kalipunan ng 5 tula na isinulat bunga ng labis na pagdadalamhati ng mga Hudyo sa hirap na kanilang dinanas sa pagkakaalipin sa imperyo ng Babylonia. Kaya pag binabasa mo yung Lamentation, kasi dapat naintindihan mo yung background eh. Ano ba yung kanilang pinagdada? Ganun naman po lagi, when we study the Word of God, lagi natin tinitignan yung tinatawag na context. Ano ba yung kwento? Ano ba yung pinag-uusapan? Kasi, parang ganito po yan, mahirap ka mag-conclude sa isang bagay na hindi mo naman na alam kung ano yung kabuuang istorya. At hindi mo rin ito maintindihan yung tinatawag na reaksyon o yung mga pangyayari na nakapaloob dun sa istorya kung ito ay hindi mo aalamin ng buo. Okay, kaya nga po, ganun din po sa pag-aaral ng salita. When we study the Word of God, tinitignan po natin yung tinatawag na context. Okay, kasi kapag nag-concentrate tayo sa isang specific verse, then hindi natin alam yung background. Kung ano-ano na lang talaga yung sasabihin po natin eh. Di ba? Para lang masabi natin, ipaliwanag natin. So, hindi po ganon. So, when we study the Word of God, tignan po natin yung konteksto po dito. Yung tinatawag na background. Mahalaga po yun, na malaman natin yung buong kwento. Para pagka dinarate mo na yung pinaliwanag, ay nababaybay mo yung tinatawag na dahilan ng kanilang pangyayari. At ito po, yung background po niyan. So bumagsak po sila, nung panahon po na yun, nasakop po sila ng kaharian ni Haring Nabucodonosor o kaharian na tinatawag na Babylonian Empire, Imperyo. Okay, and actually, yung pagkakasakop po dito ay napakatagal at napakahabang panahon. Kaya yung pagkakasulat po nito ay labis na dalamhati yung nararamdaman. Kasi nung panahon po na yan, alam niyo po,
Nung time na yon na sila ay bumagsak, na alitin sila, mahirap po yung kanilang naging kalagayan kasi naging alitin po sila. Sila po ngayon yung mga trabahador na ginawa. Di ba? Para palawakin pa, palakasin yung kaharian ng Babylonia, yung imperyo ng Babylonia. Sila yung mga nagtatrabaho. Ayan. So may nabasa ako sa t-shirt niya na ni di ba? Ayan, hard works, pay off. Pay off. Okay, so, yung nangyari po sa kanila, kung titignan po natin, sila po, yung gumagawa, pinagtrabaho sila, umaga, tapos, araw-araw po yun, na ginagawa po nila. Tagagawa sila ng mga trabaho doon, kung ano man yung gagawin nila, taga-build po sila, tagahanda sila ng mga bagay na pinapagawa ng imperyo pong ito. Sabihin, punong-puno ng hirap yung kanilang buhay. So kung i-imagine po natin, sa atin po kasi pinakamabigat na trabaho, yung sa construction yung di ba? Yung sa construction, yung mabigat na trabaho, lalo na kung ikaw ay laborer, na yung bigat. So imagine mo, 2 times mo, halimbawa, yung karanasan na yun, doon sa kanilang karanasan, di ba parang exhausted ka? At ang pakiramdam po nila, alam niyo po yung pakiramdam ng mga Israelita, para lang, iniisip nila, para lang mawala na doon sa hirap na yun, gusto nila mamatay na. Ganun yung pakiramdam. So, ganun siya kahirap. Okay. So, ito po yung karanasan po nila, pero, dito po sa karanasang ito, isang bagay yung pinalala, ni Jeremiah. Kasi alam niya na yung Diyos, yung karakter ng Diyos, mabuti ang Diyos. Amen? At ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Pero may mga pangyayaring hindi talaga pinapalagpas ng Diyos. At dito po yung ating titignan sa ating pag-aaral, pinamagatan po natin itong love that will remain forever. Ayan. Gusto niyo po ba ng love na nananatili ng kailanman? Hello? Sino po yung may gusto rito na ang love ng asawa nila ay nananatili hanggang forever? Okay. Forever and ever. Okay. So, yun naman po talaga, na ito yung pag-ibig na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. At tingnan po muna natin yung katangian ng Diyos sa ating pagbabaybay at pag-aaral po ng mga talata po ito. Sabi niya po dito, ang katangian ng Diyos na dapat mong maunawaan. Paki-plus nga po. Yan. Okay. So sabi nila, katangian ng Diyos na dapat mong maunawaan, banal. Amen. Yung word na holy. Tapos, meron po dyan nakalagay yung love and righteousness. Sa holiness and righteousness, yung kabanalan, tapos yung love, tapos yung righteousness. Kaya nga kung titignan natin, yung pag-ibig ng Diyos, talagang totoo po yan Pero ang Diyos ay banal at ang Diyos ay matuwid. Sabi niya po dyan, siya ay Diyos ng pag-ibig, kaya, ang sabi niya, mahal niya ang tao. Mahal niya tayo, yun po yung tinatawag na agape love. Sabi niya sa pangalawa, pakipasa niyo nga po yung pangalawa, siya ay matuwid, ay Diyos na matuwid, kaya Kailangan ng parusahan ng kasalanan. okay. So yun naman po yung karakter ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos hindi ko konsentidor. Kasi kung ang Diyos, hindi niya ididil yung kasalanan sa buhay ng tao, anong nangyayari sa tao? Hindi siya maitutuwid at hindi rin matidisiplina. Amen? Alam niyo ba pagdating sa disiplina, napaka-disiplinaryan ng Diyos? Pero hindi naman katulad ng tao. Yung disiplina ng Diyos, hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina. Amen? Hello? Kaya itong bayan niya, dahil ang bayan ng Diyos, ang malaking problema po kasi nila, hindi kasi nila sinusunod yung utos ng Diyos. Particularly, yung inutos ng Diyos na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan.
So, laging binibili nyo ng Diyos sa kanila. Pero still, ang tao, mga Israelitang ito, sila ay laging sumusuway, sila ay laging nagiging palalo. Parang ang utos ng Diyos o yung kautosan na dala-dala nila, bagamat sila ay may oras o may panahon na tinatawag na kanilang pagsasama-sama, to read the Word of God o yung kautosan sa kanilang kalagitnaan, kasi ano po yan, may pagtitipon po sila, no? Aatin yung lahat, makikinig ng salita ng Diyos. Pero, hanggang doon sa nakikinig lang, pero hindi na isasagawa. Sa madaling salita, yung kanilang ginagawa based on traditional practice na lang. Traditional na lang. Alam niyo yun, parang sa panahon po natin, yung tao na sanay na lang na, di ba? Maaalala yung simbahan, magsisimba. Tapos kapag dating sa simbahan, ano ba tinuturo sa simbahan? Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya minsan nalulungkot ako eh. Di ba? Nasisisi simbahan eh. Ano ba naman simbahan yan? Ano ba tinuturo dyan? Okay. Gusto ko nga papuntahin yung magulang eh. Papuntahin mo nga yung magulang na to. Ano ba tinuturo sa simbahan? Tinuturoan ba ng hindi maganda yung anak? Okay. So, siyempre, salita ng Diyos ang tinuturo. Yung pala, nalaman ko, ginagawang reason yung church para makaalis sa bahay. Pero hindi naman pala pupunta rito. Ano ho? Paglalamierda, pupunta sa mga ano. Pero ang paalam, pupunta sa simbahan. Okay. So, balikan po natin yung ating pinag-aaralan na makikita po natin na yung kanilang tradisyon na ginagawa, yung kanilang ni-required sa kanila ng Diyos na to read the law, yung kautusan, and they are listening, and po sila ay nagtitipon para makinig. Kaso nga lang, traditional na lang. Ginagawa na lang nila, pero yung kautusan wala nang epekto sa kanila kasi hindi naman na nila sinusunod. At ang nangyayari kapag di na sinusunod, nakakaranas sila ng tinatawag na pagbagsak. So ilang paulit-ulit po yun, no? Naging cycle ng kanilang buhay. Hanggang dumating sa point na yung pinakamabigat na karanasan, isa po ito sa napakabigat na karanasan nila nang sila ay mapailalim sa Babylonian Empire. Ano po? Kaya yung pakiramdam nila sa tagal ng kanilang pagkakaalipin, tumanda na rin yung mga matatanda, yung mga dating batang na kasama doon sa pagkakaalipin ay nagsilakihan na, pero ang buhay nila araw-araw sila ay alipin at magtatrabaho. Imagine ninyo, ganun kahirap buhay mo. Eh ano pag hanapin mo sa buhay mo, isipin mo talaga, mas maganda pang mamatay na ako para makatakas ako sa hirap na to. So, ganun yung pakiramdam ng kanilang nararamdaman. Pero, ang Diyos, kung titignan po natin, hindi niya nais na ang bayan niya ay makaranas ng ganon. Amen? Pero kasi yung karakter ng Diyos na pagiging matuwid, hindi niya pwedeng palagpasin ang kasalanan ng tao. Dahil ang tao na kanyang tinawag, o kabayan na kanyang tinawag niya para mabuhay ayon sa kanyang kalooban, which is, ito po yung kabanalan, yung katwiran, na mabuhay po sila doon. Pero ang landas ng kanyang bayan ay laging liko at ang naging kanilang mga gawin sa araw-araw ay traditional na lang. Lahat ng inutos ng Diyos, naging tradisyon na lang. Parang sa panahon po natin, ang mga tao pumupunta sa simbahan, makikinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, paglabas man ng tao, ina-apply ba yung salita ng Diyos? Ilang percent ang na-i-apply? Minsan nga, 0% eh. Di ba? You wasting your time na pupunta ka sa simbahan, eh wala ka naman palang, tawag dito, wala ka naman palang, tawag dito, pag desire sa puso mo na ito'y susundin. So, kaya kung titignan po natin, di na bago yung ginagawa ng mga Israelita noon. Kahit ngayon, pinapractice ng mga tao yan. Amen. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman siguro tayo. Okay. So, tingnan po natin itong ating pag-aaral po sa dalawang bagay. Ano ba yung tinignan dito? Ano ba yung inalala rito ni
Jeremiah. Doon sa in-expound niya o binanggit niya, no, yung kung gaano kalalim yung hirap, simpait. Ginamit niya po yung word na simpait ng abdo. Imagine niyo yung bitterness na, yung, di ba? Napakapait po kasi ng abdo eh. Ano? Isa sa pinaka-mapait po yan, yung abdo. No? So, ganun niya nilarawan. So, sabihin, napakatindi talaga ng nararanasan po nila. Pero, sabi niya sa kabila ng ganitong karanasan, sabi niya, ay lagi kong naaalala yung pag-ibig ni Yahweh. Okay. So, tingnan po natin, ano, sa ating pag-aaral, tatlong bagay po ito ating pag-aaralan, gaano ba kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin? First is, pakiclick nga po, pakibasa nga po, His love is unconditional. Gives hope. Okay. So, yung pag-ibig ng Diyos na unconditional, yan ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kay Jeremiah, bagamat lugmok na yung kanilang kalagayan, pero kapag naiisip niya, naaalala niya yung pag-ibig ng Diyos, nabubuhayan siya. Nagkakaroon siya ng sigla. Kaya nga yung pagkakinakanta natin, dapat naintindihan natin yung every words na kinakanta natin na ano eh. The steadfast love, kantahin nga po natin. 1, 2, 3, say, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ano po sabi? They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ayan, tuwing kakantahin niyo po yan, ayan po yung kasaysayan po niyan. It derives from the book of Lamentation. Yung kinakanta natin yan, dyan po yan nagmula. Kaya habang kinakanta mo yan, kailangan mo alalahanin talaga kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin ay unconditional. Amen. At ang pag-ibig na yan, yan lagi yung nagbibigay ng pag-asa sa atin sa panahon na tayo ay dumadaan doon sa tinatawag na mga trials, doon sa mga tinatawag na obstacle, doon sa tinatawag na hirap ng ating buhay. Kasi yung mga hirap na yan, minsan, yan yung nagpapatigil sa tao. O hindi lang minsan, madalas. Diba? Kaya nga, dapat nating laging aalalahanin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi, porket ikaw ay nakaranas nun, hindi ka na mahal ng Diyos. Amen? Ang pagpaparanas ng Diyos ng mga bagay nito ay may mga dahilan. Amen? Minsan ng tao kailangan niyang subukin. Bagamat naging tapat sa Kanya, na may napagdadaanan pa rin ganyan. Di ba? Halimbawa, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay tapat. Hindi mo matatawaran yung kanyang paglilingkod. Pero siya ay dumanas ng tinatawag na pinadaan din siya ng mga ng Diyos doon sa mga hirap, sa mga pagsubok. Ano? At alam niya, Apostol Pablo, may purpose ang Diyos, bakit ginagawa yun? Okay. Ito namang konteksto sa kanila, iba naman to. Sila naman ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya sila pinaranas ito ng Diyos para sila ay iayos yung kanilang buhay. Iayos po na yung kanilang puso. Kasi ang pagsuway ng tao, it comes from the heart. Nanggagaling po yan sa puso po natin. At kung ano yung laman ng ating puso, kung ang puso natin ay napuno na ng kasalanan, napuno na ng pagsuway, sanay na po yung puso mo dyan. Kaya yung kasalanan sa tao, nasali na sa laging masama, normal na po sa kanya yun. Nagiging lifestyle niya na yung gumawa ng kasamaan. Tignan niyo po yung mga sindikato. Di ba? Dahil sa kanila, normal na gumawa ng kasamaan, parang hindi sila magiging masaya kapag hindi sila gumawa ng masama. Hindi sila magiging masaya kapag hindi sila nakapang-kidnap. Di ba? Hindi sila magiging masaya kapag hindi sila nakapang-hold up. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yun yung magiging buhay mo, yun yung magiging gawin mo. Ito mga Israelita nito, bagamat may salita may book of law, pero yung book of law, wala naman sa puso nila.
Inuutosan pa nga sila ng Diyos, yung salita ko, itali nyo sa inyong noo. Tapos isulat nyo rin sa hamba ng inyong pintuan. Para lagi nyong naaalala, lagi nyong natatandaan ang aking salita. Amen. So, kung titignan po natin, to remind them na ayun yung Word of God. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, di ba? Ang salita ng Diyos, ang original na dapat pagsulatan po dito, alam niyo ba kung saan? Ang original na dapat pagsulatan at dapat paglagyan ng salita ng Diyos ay ang puso po natin. Kaso nga lang, kapag ang salita ng Diyos nagiging word na lang na binabasa mo pero hindi tumutuloy sa puso mo, sayang po yun. Di ba? Ang mangyayari lang doon, para mo lang binubuhay sa iyong karakter, sa iyong imahe, sa pagkatao mo, ang karakter ng mga Israelita na naging masuwayo ng panahon po nila. Kasi magiging cycle lang po yan eh. Diba? Ibang panahon lang tayo, modern time, pero same yung naging nangyayari. Kung ang Word of God, yung salita ng Diyos ay kakalimutan natin at hindi natin papahalagahan, kung yung pag-ibig ng Diyos hindi natin naalalahanin, hindi natin iingatan sa puso natin, walang mangyayari. Ano po? So sabi niya rito, His love is unconditional, it gives hope. He loves us, although we are not worthy. So minahal tayo ng Diyos, hindi man tayo, sabi niya, karapat-dapat. Di ba? Okay. So, yun ang point totoo. Minahal tayo ng Diyos sa katangian natin. Nung tawagin ka ng Diyos, di ka naman karapat-dapat eh. Di ba kasi sinabi sa Biblia, doon po sa Roma, di ba, 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino makarapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, general term, lahat ng tao. Kaya nga po, yung pagmamahal ng Diyos ay pinadama sa atin sa panahon na ibinigay ang kanyang anak, hindi tayo karapat-dapat doon. Pero minahal tayo ng Diyos. Kaya nga po, meron dyan, 3:16. Amen. O kapag nakikita niyo po si Jan, maalala niyo po yung, okay, Jan 3:16. Okay, so sabi niya po dito, minahal tayo ng Diyos, higit pa sa alam natin. Amen. Minsan, ito yung nalalaman mo pagmamahal, pero beyond that, higit pa ron, ang pagmamahal na inilaan sa iyo ng Diyos. Sumunod, minahal niya ang lahat ng makasalanan. Amen. Sabi nga ng Panginoon, di ba, nung pumunta siya dito, nung isugo siya ng Ama dito sa lupa, naparito ako hindi para sa mga banal. Kasi yung banal po, word na banal, yun yung okay na kay Lord. Yun yung may maayos na relasyon. Di ba? Okay, yung tinutukoy niya, naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Okay. So sama-sama, para yung tao ay bigyan ng pag-asa, para yung tao muli mahalin, para yung tao maramdaman niyang muli yung pag-ibig ng Diyos, na sa kabila ng kawalang pag-asa ng tao, kapag naramdaman niya na may nagmamahal sa kanyang Diyos, nagkakaroon siya ng pag-asa sa kanyang puso. Ganun din yung karanasan at naramdaman ni Jeremiah. Habang siya ay nalulungkot, naaalala niya yung kanilang kalagayan, napapaiyak siya, napapataghoy siya, napapataghoy siya, napapaiyak siya, umiiyak siya. Pero sa kabila kapag naalaala niya naman yung pag-ibig ng Diyos, nagkakaroon siya ng pag-asa na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay gagawa ng paraan doon sa kanilang kalagayan. So yun po yung una, He loves us although we are not worthy. Pangalawa, He forgive all transgression we commit. Kanyang pinapatawad yung lahat ng mga pagkakasala po natin, mga kasalanang ating nagawa. Okay. Everyday po ang tao, andaan po natin, no? Kaya kailangan talaga natin si Lord eh. Kasi everyday, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Amen. Meron ba ritong magsasabi na, Pastor, ako po, hindi isang katiting na kasalanan sa buong maghapon. Hindi ako nakakagawa. Taas nga po kamay. Papadiretsuhin ko na po kayo sa langit. Di ba? Okay, tandaan po natin,
yung kalagayan natin, talagang hindi tayo perfecto pa rito. But because of our Lord, because of the love of God na ating naranasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, yung imperfection po natin, dahil ang Panginoon ay tinanggap natin. Yung kabanalan ng Panginoon, hindi nakikita po ng Diyos po sa atin. Pag sinabing pagpapakabanal po, ang tinutukoy ng Diyos, na nire-require niya po sa atin, hindi ito tumutukoy na kailangan wala ka na magagawang kasalanan. Dapat maintindihan po natin na yung kabanalan na tinutukoy ni Lord po dito, yung ikaw, kapag ikaw may mali, kasi hindi mo maiwasan po yan eh. Di ba, minsan hindi mo sasadyain, magkakamali ka. Na ikaw, na isang mananampalataya, alam mong kilalanin, alam mong mali ka, alam mong sumuko sa Diyos, alam mong humingi ng tawad. Kasi dapat yun yung maintindihan natin. Yun yung pinibuild ng Lord pag sinabi niyang, you must be holy because I am holy. Yung karakter na, yung kasalanan kinikilala natin, hindi natin sinasabi na, Lord, okay lang naman, tao lang naman ako eh. Wala tayong reason. Amen? Kaya kung yun yung naiisip natin lagi, kaya nga may prayer eh. Di ba? Binigay na ni Lord, kung ikaw ay magkakasala, sabi niya, ano gagawin mo? Lalapit ka sa Diyos. Mananalangin ka. Di ba? Eh kung nirequired ng Diyos, yung hindi ka na magkasala, hindi niya nasasabihin yun. Di ba? Kaya nga niya pinrovide yun eh. Why? Kasi alam niya ang tayo may mga weaknesses. At ang tao, may mga bagay kang nagagawa, minsan hindi mo naman sinasadya, nangyayari. Kaya sinabi niya yun, sabi niya, kung tapat mo, ipapahayag ang iyong kasalanan. Diba? Sino ba kausap po doon? Tanongin ko po kayo. Unbeliever o believer? Ano pong sagot nyo? Unbeliever? Parang naguluhan kayo. Believer po ang kausap doon. Mga mananampalataya. Di ba? At pinrovide ng Diyos. Ano? So, ibig sabihin, yung ginawa ng Diyos na hindi naman yung passes para ikaw naman mabuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, yun ay tulong ng Diyos para ikaw ay mabuhay sa Kanyang, ano po yung record ng Diyos? Kabanalan. Nanais ng Diyos, hindi manatili yung kasalanan. Pag nagkamali ka, ay tinatanggap po yung kasalanan. Tignan niyo yung mga banal na tao sa harapan ng Diyos, yung mga nauna sa atin. Unahin po natin, Father of Faith. Sino po ang Father of Faith? Abraham. Tanungin ko po kayo, si Abraham ba hindi nagkasala? Eh bakit banal siya sa harapan ng Diyos? Nagets niyo po yung binabanggit ko? So tayo talagang tendency po natin ng mga tao, magkamali ka. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay nagkakamali, ang kagandahan po doon, dahil alam mo yung utos ng Diyos na kanyang katangian siya ay banal, hindi ka mananatili sa kasalanan. Hindi mo aalagaan yung kasalanan. Hindi mo palalaguin yung kasalanan sa buhay mo. Yung pagkakamaling nagawa mo, yun ay isusuko mo sa Diyos, yun ay hihingi mo ng tawad. At alam nyo, kapag hinihingi mo ng tawad, ano sabi doon sa 1 John 1:9? Ikaw ay patatawarin. Hindi ka lang patatawarin ang gagawin ng Diyos at nilinisin sa lahat ng iyong kasalanan karumihan. So ang kabanalan, work ng Diyos sa buhay po natin. Sinabi ng Diyos na ikaw ay magpakabanal, ibig lang sabihin nun, sundin mo ang kanyang salita. Kung ano yung sinasabi ng kanyang salita, isa buhay mo. At habang ginagawa mo yan, nasasanay ka sa paggawa ng kabanalan. At kung babalikan mo yung original na pagkalikha sa ng Diyos, we are created in the image and likeness of God. Pag tinignan mo yung second Ephesians 2:10, doon ka nilalagay ng Diyos. Ang tao na nagkasala, ang tao na nabuhay sa kasalanan, ay muli binabalik ng Diyos sa pagkatapos niyang manampalataya kay Jesus, hindi yung mabubuti niyang gawa ang nagliligtas sa Kanya, kundi yung kaligtasan na naranasan mo natin is the grace of God, biyaya ng Diyos. At yung biyaya na ng Diyos, hindi mo masasabi na, kaya lang naman ako naligtas kasi naging mabuti ako eh. Hindi mo maliligtas. Dahil hindi yung kabutihan ginawa mo makapagliligtas sa iyo.
ang nagliligtas po sa atin, yung ginawa ng Diyos ni Kristo doon sa krus. At nung tanggapin mo si Kristo, saan ka muli nilalagay ng Diyos? Sa pagpapakabanan. Ang sabi niya po doon sa Ephesians 2:10, tayo kanyang nilalang, nilikha, di ba? Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yung sumunod na salita? Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Pag sinabing mabuti, ano po yung mabuti na yan na tinutukoy doon? Yun po yung tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil lahat ng kalooban ng Diyos ay mabuti, at yun po yung dapat natin i-work out sa buhay natin. Sa madaling salita, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang buhay natin, yun ang paggawa ng mabuti na tinutukoy ng Diyos. Amen. So sabi niya rito, He forgives all transgression we commit. Ang kanyang awa ay laging nakalaan. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Amen. Alam po ng Diyos, sukat ng Diyos, ang limitation ng tao. Hindi po natin katulad ng Diyos. Yung karakter natin, di ba? Bagamat ang image ng Diyos ay nasa sa atin, pero yung limitation ng buhay natin, meron po talaga. Ano ho? At doon sa bagay na hindi natin magagawa, yun po yung tulong ng Diyos. Amen? Sinasangkapan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, tinutulungan niya tayo, binabalat niya tayo ng kanyang presensya upang mapagtagumpayan po natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili nating paraan. Yun pong bagay na yun ay yung pagsugpo, pagsupil, paglayo sa kasamaan, sa kasalanan. At ito po yung tinuturo ng Diyos sa kanyang bayan. Na kailangan ang bayan niya, umalis ka sa kasalanan, iwan niyo yung kasalanan para mawala kayo sa ganyang kalagayan. Naririto ako handang tumulong, hindi naman nawala yung pagmamahal ko, kaya si Jeremiah, lagi niyang iniisip yun, na ang Diyos mabuti kailanman, hindi niya iiwan ang kanyang bayan. Meron na ba kayong nakita sa Bible na iniwan niya yung bayan niya? Hindi, hindi iniwan. Inalaw niya lang na makaranas ng sitwasyon. Why? Kasi para sila ay madisiplina, para may ayos yung kanilang buhay, para sila ay lumayo sa kasalanan, para ang kanyang bayan, anong dahilan ng kanyang ginagawa ng Diyos, magbalik loob sa Kanya. Hindi para yung bayan niya lumayo, hindi para yung bayan niya pahirapan lang. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi natutuwa ang Diyos kapag nagpaparanas ng tinatawag na kabayaran ng kasalanan po natin. Di ba? Mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Hello. Kaya ang Diyos, sa pagmamahal niya, meron pong disiplina. Yan po yung katwiran. Amen? Yung disiplina po, katwiran po yan. Kapag nagdisiplina ka ng bata, katwiran yan. Why? Tinutuwid mo yung kamalian ng bata. Kapag ikaw na magulang, mahal mo lang yung anak mo, pero walang katwiran kang tinuturo, hindi mo mahal ang anak mo. Kasi bakit? Hindi mo tinutuwid yung mali sa kanyang buhay. Tapos, pag lumaki yan, problema mo yan. Pag lumaki. Why? Hindi yan masunurin. Matigas ang ulo niyan. Kaya may mga bata tayong nakikita, di ba? Lumaki, hindi sumusunod sa magulang. Hindi masunurin. Di ba? Okay. Alam nyo, kasalanan po ng magulang nyo. Kasi bata pa lang, hindi niya na tinuruan. Ang bata po, yan, yung mga city teacher dito. Ang bata po, kapag hindi nyo tinuruan ng tama, kung ano yung nalalaman nila, yung magiging buhay nila. Kaya yung nag-i-spoil, mga kapatid, bayaan mo na, kasi para tumahan. Lalo yung mga nanay, mga lola daw po yata, masyadong nag-i-spoil sa Hello? Yan. So, mali po yun. Di ba? Sabi nga sa Biblia, di ba? Paluin mo yung bata, di ba? Nasa Bible po ba yun? O, di ba? Okay. Sabi ng ano, ay, huwag mong paluin. Kawawa naman ako. Sinasabi nga sa Bible. Hindi kasi, kung titignan mo natin, disiplina po yun. Pagtutuwid po yun. Amen. At ang pagtutuwid, hindi makakasama sa bata, makakabuti. Ano po? At ang batang lumaki sa pagmamahal, naturuan ng disiplina, isang mabuting bata paglaki. Amen. Okay, so pangatlo sabi niya, in Him there's always a new hope. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sigla sa ating mga
buhay. Sumunod po sa ating pag-aaral. So ano po yung una? His love is... Okay. His love is unconditional. Pangalawa, His love is always new. Every day. Ayan, yung maganda dito, no? Yung tinukoy ni Jeremiah. Diba? Na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamalo. Kaya niya ay walang kapantayan. Ito'y laging bago. Alam niyo po mga kapatid, kung meron mang bagay na hindi naluluma, ano po yun? Pag-ibig. Amen? Pag meron kang totoong pag-ibig sa iyong kapwa, pag-ibig sa Diyos, hanggang nananatili yung pag-ibig, hindi mo makakalimutan yun. Kasi ang pag-ibig, hindi kumukupas. Ngayon, anong pag-ibig yung tinuro ng Diyos sa atin? Yung klase ng pag-ibig niya. Yun yung dinedevelop ng Diyos sa ating katauhan. Yun yung dinedevelop ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi yung klase ng pag-ibig na alam natin. No? Kasi sa Greek word, makikita natin, kung di ako nagkakamali, 4 nga yung translation yan eh. Pero madalas na lang natin tinitingnan yung tatlong bagay, yung eros, phileo, tsaka agape. Yung eros, between husband and wife, na love. Yung phileo is brotherly love. Yung agape is God's love po yun, yung unconditional love. Amen. So, ito po yung maganda. He's always new, everyday, trusted. Yan po yung maganda. Mapagkakatiwalaan yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Pinagtitiwalaan po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Pwede nga. Okay, dapat natin pagtiwalaan yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya po nito, 1, God's love is faithful and true. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, totoo. Diba? At tapat. Amen. Yun yung katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya rito, nilagay ko po, yesterday, alin susunod? Today. Alam niyo, no? Yesterday, today, ay, nababasa niyo pala. Kala ko nauna. Binabasa lang pala, okay. Yesterday, today, and tomorrow. Yan. Hindi nagbabago yan. Tuloy-tuloy. Kasi yan yung karakter ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi naluluma. Ikaw lang yung umaalis sa pag-ibig niya kaya hindi mo nararamdaman. Hindi ibig sabihin nag-expert na yung lang, hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi totoo yun. Mahal ka ng Diyos. Ikaw lang ang hindi nagmamahal sa Diyos. Biniblame mo ang Diyos. Sinisisi mo sa Kanya yung maling nagawa mo. Kaya mo hindi nararamdaman yon kasi may problema ka. Ikaw mismo tumatalikod sa Diyos. Sa anong paraan? Hindi ka kasi sumusunod. Kaya kung meron ka matitingnan, tingnan mo yung sarili mo, evaluate mo. Kasi minsan ganun si Satanas eh. Oh, ganyan ba yung Diyos mo? Talaga bang mahal ka? Ito lang ginawa ng Diyos. Pinabayaan ka. Ito naman, oo nga. Naging baka ka na, oo nga. Okay, so, lagi natin tandaan, kapag may mga nangyayari sa buhay natin, evaluate natin ating sarili mga kapatid. Walang problema ang Diyos. Makikita mo, ikaw talaga yung may problema. Amen? Pangalawa, sabi niya rito, doon sa His love is always new, everyday. God will never tire in loving us. Amen? Sarap po nun, di ba? Hindi napapagod ang Diyos na mahalin ka. Kahit ikaw, lagi ka nagre-reklamong pagod. Di ba? Sasabihin mo pa. Di ba? Di bali ng tamad, di ba? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Mga alang tao eh, no? Tapos tuwa pa tayo. Okay. Alam nyo, ayaw naman ng Diyos ng tamad. Di ba? Hello? Ang Diyos masipag. Every 24 hours yan. Di humihinto na gumagawa ang Diyos eh. Okay. Ano pa po makikita natin dito? Kanyang ipinapadama araw-araw. Amen. So yung pag-ibig niya na hindi napapagod ang samaling tayo, araw-araw nararamdaman po natin yon. Amen? Why? Bakit po natin nararamdaman? Di ba nung gumising ka, nagising ka pa? Amen? Kasi kaya ka nagising dahil mahal ka ng Diyos. Binuhay ka pa. Di ba? Hindi lahat na natutulog nagigising. Di ba? Okay. Nung ikaw ba nagising, meron ka nakita liwanag? Meron po. Meron. Iba naman kasi liwanag yung sinasabi. Iba liwanag yung sinasabi nito yung
Pupuli ka pala. Hindi yung pupuli ka. Iniwalag ng araw. Okay, saan ako nagkukulong? Maliwanag na. Alam mo na agad kung iniisip, iniwalag na. Hindi yun. Yung liwanag ng araw, pag-iisip mo, di ba may sikat ng araw? Okay, hindi yung pupuli ka na rin. Okay, pangatlo, His love gives us comfort sa panahon ng mahirap na sitwasyon. Amen? Tingnan-comfort ko ni Lord. Tingnan niyo si Jeremiah. Ang pait na pakiramdam sa puso. Bitter na bitter. Pero kapag naaalala yung pag-ibig ng Diyos, nare-relieve siya. Kasi bakit? Alam niyo, pag naisip mo yung pag-ibig ng Diyos, lahat ng bigat nawawala. Kasi nararamdaman mo, meron palang Diyos na nagbabanting sa'yo. Meron palang Diyos na kumakalinga sa'yo sa kabila ng ganong karanasan. Kailangan mo lang pagdaanan kasi bakit? Kasi gusto ng Diyos ma-develop ka. At sa kanila, kaya sila pinadaan dito, para nila laging maalala na yung kasalanan kanilang ginagawa hindi makakabuti sa kanila. Amen. So ano pa po, sa panahon ng mga pagsubok at kabigatan, kino-comfort po tayo ni Lord. Amen. At pangatlo, panghuli, at napunta ako sa introduction. Okay. Pangatlo po, sa ating pag-aaral, His love is all, tapos na pala ito. Apat na po. Sa panahon ng mga pagsulong. Madali. Ayan. Ayun, ang apat pa pala. May number 4 pa pala, nilagpasan ko. Gives us peace and joy. Amen. So sa panahon ng kalungkutan, kahit malungkot ka, tingnan nyo, kapag malungkot ka, ano yung kailangan natin gawin pag nalulungkot po tayo? Okay, mag-good time. Okay, pumunta sa mall. Ginagawa natin paraan na. Okay, pag nalulungkot po tayo, ang kapatid, mahalaga yung sa panahon ng kalungkutan, alalahanin po natin ang Diyos. Amen? Idalangin natin sa Diyos. Ano man yung mga kabigat at kalungkutan, alam nyo, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Kasi ipapadaman niya sa iyo yung pag-ibig niya na totoo na hindi nagbabago. Pangatlo, His love is always righteous. Amen? Okay. So sabi niya dyan, ano yung nakalagay po dyan sa... Okay, saan ka na ba? Lipat mo na. Wala na po. Wala na? Okay. Kulang po yung bayad nyo, kaya kulang yung... Wala na po. Kulang yung bayad nyo, kaya kulang yung message sa isang point. Meron pa po yan. Baka na, hindi lang na ilagay po dyan. Yung pangatlo, His love is always righteous. Wala dyan talaga, no? Okay, sige, pakiano nyo na lang po kung nag-notes po kayo. His love is always righteous. Gives transformation. Amen. Natatransform tayo ng pag-ibig ng Diyos dahil matuwid siya. Yung pag-ibig ng Diyos, package po yan. Andyan yung katwiran ng Diyos. Huwag natin sabihin na mahal tayo ng Diyos pero wala siyang pakialam sa kasalanan natin. Hindi. Pure ang pag-ibig ng Diyos dahil banal. Kaya nga, andun yung love, andun yung righteousness eh. Yun yung katangian ng Diyos, matuwid siya. Hindi po pwede sa kanya yung ikaw ay manatili sa kasalanan. Tapos gusto mo magpagamit sa Diyos. Tapos sinisisi mo pa ang Diyos, yung presence niya, hindi maramdaman. Di ba? Hindi kasalanan ng Diyos yun, kasalanan mo. Amen? Naalala ko hapon yung message ko kahapon. Sabi ko, hindi matamot ang Diyos para hindi ka iparanas yung anointing. Namimili ba ang Diyos ng para pagbigyan ng anointing? Hindi. Pero ang Diyos, ang tingin niya sa ating lahat, pantay-pantay. Even nga sa mga kasalanan, ang tingin niya sa isang mananampalataya at makasalanan, parehas eh. Sabi niya, di ba? Pinasisikat ko ang araw sa banal at makasalanan. Pinapapatakbuhan ko lang sa mga banal at mga makasalanan. Ano ibig sabihin doon? Pantay ang pagtingin ng Diyos. Pantay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? In fact, kung sa katotohanan, lalong nung nagkasalan ang tao, lalong minahal ng Diyos eh. Di ba? Mas tumindi pa yung love ni Lord. Okay, so gives transformation. Ito yung mga magagandang bagay na dapat nating, dahil righteous yung love ni Lord, He rebuked us. Amen? Hello? Pag-rebuke, maraming ayaw niyan. Tama? Ayaw lang nire-rebuke. Ayaw lang sinasaway. Yung rebuke kasi pagsaway. Di ba? Minsan pag sinaway mo na yung tao, di ba? Iba na yung damdamin sa'yo. Di ba? Kailangan mong gawin yun eh.
Di ba? Kaya nagre-review kasi bakit? Maraming pasaway. Ano po? Totoo po yun. Di ba sa gobyerno natin, daming pasaway. Kahit nga sa loob ng Diyos, maraming pasaway. Kasi character ng tao. So kailangan natin tanggapin yung rebuke. Okay, he rebukes us. Ano yung sumunod? Wala pala dyan. He directs us. Okay, rebuke us, direct us. Ano pa yung panghuli? He changed us. Ano po? So nirebuke ka ng Lord dahil mahal ka niya. Tinuwid ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Binago ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Amen. Ito yung gustong mangyari ng Diyos sa kanyang bayan. Bagamat andun sila sa sitwasyon na gano'n, merong dahilan ng Diyos. Mahal niya ang kanyang bayan, hindi siya papayag na yung bayan niya hindi kilalanin yung kanilang pagkakamali. Gusto niya ng kanyang bayan maunawaan nila na kaya nangyari yon ay dahil sa kanilang pagsuway. At ang tanging paraan upang sila ay maibalik doon sa dating kalagayan ay kilalanin nila ang kanilang kasalanan, isuko sa Diyos, magbalik loob sa Diyos at ang Diyos ibabalik niya yung dating pagpapala na ipinangako niya sa lahi ni Abraham. Amen. Hello. Alam mo, minsan gano'n sinisisi mo si Lord, Lord, bakit ganito na yung nararanasan ko? Walang kasalanan ng Diyos. Di ba? Mag-evaluate ka sa sarili mo, makikita mo. Ito pa yung mga nangyayari, kaya pala yung blessing hindi dumadaloy. Amen? Minsan kasi, selective ka lang sa pinagagawa ni Lord. Di ba? Minsan gusto mo, ito lang yung bagay na gusto mong gawin. Pagdating sa blessing, gusto mo mapasayo. Pagdating sa pagsunod, ayaw mo. Tandaan po natin, sa Word of God, hindi lang tayo nagseselect yan. The Word of God, yung Word of God, sa buhay mo na at is, kung ano yan, yung kabuuan, dapat natin sa buhay. Amen. At salamat, dahil may pag-ibig ang Diyos, merong Diyos na nagmamahal po sa atin ng tapat, na ang pag-ibig pong ito kailanman ay hindi nawala. Ang pag-ibig na ito sa ating buhay, sa mundong ito, mananatili po ito sa buhay po natin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, isang bagay lang ang dapat mong gawin. Huwag mo sisihin ng Diyos, huwag mo sisihin ng kapwa mo, mag-evaluate ka sa sarili mo, manalangin ka, tanong mo kay Lord, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung mga bagay na pagkukulang ko? Alam niyo kapag nagpe-pray tayo ng gano'n, nire-reveal ni Lord kung ano yung mga mali. At mula doon sa mali, tinutulungan tayo ng Diyos na yung mali na yung may ayos. Amen. Ganun din po sa kanyang bayan. At sa ating pag-aaral na ito, yung mensahe ng Diyos sa kanyang bayan, in present time, is the same. Na isang Kristiyano ay hindi dapat manatili sa kasalanan, mabuhay sa kasalanan, kundi ang bawat Kristiyano ay manatili sa pag-ibig ng Diyos, manatili sa kanyang katwiran at kabanalan, mabuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Nawa po, ito po yung ating gawin sa ating buhay. Kung gusto po natin na yung buhay po natin, nararanasan natin yung presence ni Lord, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, nararanasan natin yung blessing ni Lord. Amen. Sabi po sa Old Testament, yung mga daw sumusunod po sa utos ng Diyos, kasunod po nila yung pagpapala. Ibig sabihin, yung blessing, para sa iyo talaga. Amen? Hindi naman, ay, ito nga lang po ito, hindi masunurin to. Babawiin ko na nga yung blessing sa iyo, ililipat ko kay ganito, hindi gano'n. Andyan yan. Hindi inaalis siya ni Lord. Kaya mo lang di natatanggap kasi mali yung buhay mo. Gusto kang i-bless ni Lord. Particularly, i-bless ni Lord yung iyong buhay spiritual. Amen? At ang buhay spiritual mo kapag lumago, pagka nag-grow, you are blessed to become a blessing. Kapag tayo nabubuhay ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, magiging pagpapala po yung buhay natin. Kasi bakit? Kasi sa mismong buhay natin ay dumadalo yung pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na yun, kailangan po ng ating kapwa. Amen? Maging channel po tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Lagi natin alalahanin everyday na ang pag-ibig ng Diyos ay
ay hindi kumukupas at ito'y mananatili kailanman. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga po ito, salamat sa iyong salita na nagre-remind po sa amin ng mahalagang bagay. Na tunay nga, Lord, ang pag-ibig mo ay tapat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang naging dahilan upang ang kaligtasan, Panginoon, ay aming maranasan. Dahil sa iyong pagpapadama ng iyong pag-ibig, ikaw po mismo ang Diyos na gumawa ng paraan upang ibigay po sa aming mga makasalanan ang iyong naanak na si Jesus. Na siya po ang naging handog, nagbayad ng lahat ng aming mga kasalanan upang matanggap po namin ang kapatawaran, upang matanggap po namin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. At ang pag-ibig mo po na ito, dapat namin taglayin araw-araw. Dapat namin itong ibahagi sa maraming tao na wala pang pagkakilala po sa iyo. At ang isang paraan para po madala po namin yung pag-ibig mo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga taong makasalanan, ay dalhin po namin ang mabuting balita, ang iyong salita ng iyong pagliligtas. Lord, gawin mo po kaming channel of blessing. Gawin mo po kaming pagpapala sa mga tao. Dalhin po namin ang iyong salita ng kaligtasan. Ibahagi po namin ang iyong salita, para ang mabuting balita para sa kanilang kaligtasan. Salamat po sa iyong pag-ibig at salamat po sa iyong salitang aming napag-aralan sa umaga po ito. Ilektimo mo po ito sa aming puso at patuloy kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong pag-ibig. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Are we blessed, church? Amen. Tayo naman ngayon, idadako po sa atin pong tithes and offering. Nadadali po natin ng encouragement. Tithes and offering encouragement, Sister Roda Mendoza. Salamat po sa mapagpalang mensahe ng ating pastor. Basahin po natin sa Roma 12:4-13. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayunman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman ang namuno, kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar.
Salamat po sa salita ng Panginoon. Patuloy po tayong magbigay ng buong puso sa ating tithes and offering sapagkat ito po ay malaking tulong sa ating church. Lahat po ng ating pangangailangan, dito po natin kinukuha. Tayo po mismo ay magtulungan upang patuloy na magkaroon po ng kumbaga pumapasok po sa Kabanan Church kasi po marami po tayong pangangailangan na dapat matugunan. Maging tapat po tayo sa ating mga ikapo. Salamat. Thank you po, Ate Roda. Tinatawagan ko pa ang ating pong usher po na si Sister Leonie Santos. Lehans po natin ang ating handog upang lalawin paspasan at pagbawalain ng Diyos at magamit po ito sa makabuluhang paraan. Panginoon, salamat po sa mga handog na ito na hinipog mo po ang puso ng bawat isa upang magkaloob para sa ating iglesia, iyong iglesia, Panginoon. Aming Diyos, patuloy mo pong paspasan at pagpalain ang mga kinabubuhay ng aking mga kapatid upang lalo po kaming makapaghandog ng higit para sa pangailangan po ng iglesia. Patuloy mo pong paspasan at pagpalain ang mga negosyo, hanap buhay, at lahat po ng pinagkukunan ng pagkakakitaan, Panginoon. Lahat ng sources na galing po sa iyo, Panginoon, ay pagpalain mo po ng higit, Panginoon, upang ang iglesyang ito ay lumago, Panginoon. Magamit po ang mga kaloob na ito sa ikalalago po ng aming iglesia na ibinigay mo po sa bayang ito upang pagpalago na iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga pusong naghandog, Panginoon. Paspasan mo po pagpalain at ibalik mo po sa ito ng siksik-liglig at umaako, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong 5 piso mula sa puso. Ito po ay project po ng finance na gagamitin po sa ating pong minisyon. Closing song, aking muna po tinatawagan po si Pastora Mayla po at meron po siyang i-announce. Yan, magandang tanghali po muli sa ating pong lahat. Ngayon po ay kasama po natin si Sister Yours and tawagin po natin ang ating pong kapatid sa CEF na magbibigay lang po ng some encouragement to be to everyone to be a part in our mission in Aita Community at San Rafael here, dito sa Rodriguez, Rizal. Yan, Sister Yours. Lakpakan po natin Panginoon sa buhay mo. Ayan, so magandang umaga po sa lahat.
sa hindi pa po nakakilala sa akin, again, ako po si Teacher Yours or Ate Yours, pwede. No? Pero ang totoong pangalan ko po ay Yoradel talaga. Pero para hindi mabulol din yung iba or mahirapan pa, no, pinagaan ko na po yours na lang. Yours truly. Ayan. So again, good morning po. Ako po ay from CEF. Ano po yung ibig sabihin natin ng CEF? Child Evangelism Fellowship, no? Isa po siyang organization na ang focus niya po ay mga bata. So, nandito po kami, no, nakikipag-partnership po kami sa mga churches sa iba't ibang lugar dito or parte dito sa Montalban and even sa ibang mga part po dito sa Pilipinas. Ang CEF po ay isang organization, international po siya. No, so meron tayo dito sa Philippines, so hindi lang po ako. So marami rin po kaming mga full-time workers, CEF, from different area, no, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang nangyari lang, ako po ang assigned dito sa Montalban at saka sa Antipolo. So dalawa po yung hinawakan ko, kaya may mga times na wala ako dito or minsan nasa Antipolo po ako. Okay po, ayan. So, nabanggit po kanina ni Pastora Myla na meron po tayong partnership, no, na gagawin this year. Nasisimulan natin effectively baka by February. Depende po sa discussion meeting na gagawin namin later after this service. No. Yun po ay isang Aita community. Konting history, nasimulan namin yun way back 2021. So, pandemic pa po, pero medyo parang na-lift na, pwede ka nang pumunta, pero may mga restriction, no? So, nakapag-evangelize po kami dyan. Kung alam niyo po yung sa may San Rafael na lugar, ang pinaka-landmark niya is yung, yung 7-Eleven. Tapos, merong resort dito nakatapat. Yun, parang mas ano yan, yun, Coco Mountain. Di ba sa gilid po nun merong iskinita na yun po yung papasok. Tapos, sa kabilang ilog doon, yun po yung Aita community. I think mga 15 to 20 households ang nandun. No, actually, yung place po, ewan ko lang kung may nakarating na po ba doon, wala pa naman. Okay, isa siya sa naging burden sa akin. Bakit? Kasi po, bukod sa Aita, no, kasi mostly alam naman natin pag mga tribes sila, medyo meron talaga sila, hindi medyo, kundi talagang andun yung inferiority. Kulot, maitim, na mga ganon. So, hindi rin naman nagkakalayo actually. Hindi naman tayo maputi. Pero yung part kasi na syempre yung inferiority nila dahil hindi naman sila educated, tama po, hindi nakapagtapos madalas. And kumbaga, may aminin natin, minsan may parang racist pa rin, tama po, meron pa rin mga judgment na nagaganap pag ganito yung color ng skin mo, hindi ka tuwid, no? So, merong mga ganong scenario, and which is for them, na kumbaga, dahilan yun para sa kanila is medyo mag-set aside sila, no, sa atin. Kahit na sabihin na somehow, civilized na rin po sila. Yan po. So, yun yung isang burden natin, no, na kumbaga maramdaman po talaga nila yung love of God, na hindi nila maramdaman na iba po sila sa atin. Kasi sa paningin naman po ng Diyos, hindi po niya tinitingnan kung maputi ka, tuwid ang buhok mo, kulot ka, no? Or maganda yung estado mo sa buhay. Kasi ang tinitingnan po ng Diyos sa atin is yung kaluluwa po natin. No? Yun po kasi yung precious sa Kanya. And which is tayo bilang mga Kristiyano, kung meron tayong Kristo sa puso natin, sa buhay natin, yan din po yung ultimate goal natin, which is yun din po ang heart, no, or yung goal ng ating Panginoong Diyos, to share yung tinanggap din po natin ng kaligtasan mula sa Kanya. So, wag po natin sila i-neglect, no? Kaya po, nag-reach out ako sa IRM, no, na
dito sa Montalban. And thank God kasi po, tumugon po ang inyong church, no? So, hindi man po siguro kayo maging part ng mismong sa operation, no? Kumbaga, hindi kayo physically nandoon, but we are asking, no, and encouraging everyone na ipanalangin niyo po yung ministry doon, no, na yung mga bata doon, yung mga magulang, yung mga adults, is talagang makakilala po sila sa Panginoon. And pwede rin naman po kayo na, kung meron po kayong heart to give, like kunwari, this week, kayo gusto nyo magbigay ng mga biscuit, kahit lang mga 50 pieces, no, ganun, tapos meron naman na for juice. Yung mga ganung bagay, kung maliit lang pong action yon, maliit na tulong, pero malaki po ang magagawa nun, no, doon sa mga bata. At saka ang Panginoon naman, hindi po niya tinitingnan kung gaano kalaki yung bibigay natin, kundi yung puso natin, no, kung paano tayo nagbibigay, kung yun po ba talaga ay sincere, no, na bibigay mo or may pagdadago or napilitan ka, no, hindi yun yung mahalaga, yung puso po natin. So, yun naman po, ipanalangin po natin, no, yung ministry. And if you want to give, sabi ko nga po, pwede po kayo mag-extend ng share ninyo. Sabi nga yung maliit, pag inipon yan, dadami rin, lalaki din po iyon, tama po ba? And pag-pray din po natin yung mga adult doon. Kasi, one thing na na-observe din pala namin is, yung iba ng mga tawag dito, mga napapangasawa nila is mga lokal. And the observation is yung mga lokal, no, sila yung parang capable to work, fit to work, pero parang sila yung nasa bahay, yung mga aita ng mga babae. So, sila yung nagtatrabaho, no? So, parang nakakalungkot dun sa part na yun. Pero, syempre, ang changes naman ng isang tao hindi po sa atin, hindi po sa turo ni pastoral, ni pastor, or maging sa akin kung anong sabihin natin, kundi ang changes, pagbabago, sinabi, nabanggit niya ni pastor kanina sa preaching niya, isa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. No, so kung ma-share natin sa community na yon, so I know na there will be changes, no? So paano sila mamuhay, kung paano yung kanilang magiging yung dito yung sa mismo pamilya nila, no? Especially yung lalaki kasi dapat talaga sila yung leader. Tama po. Sila yung maglilid ng isang pamilya. And which is yun naman talaga biblically. And yun po, ang challenge po namin, no, ako, maging sa inyo is encourage po kayo na manalangin and be a part of this mission, no. Hindi man kayo physically nandun, pero I know ano man po yung gagawin ninyo, no, iaambag ninyo, i-reward po, i-bless po yun ng Panginoon. Maraming salamat po, God bless po. Thank you po, Sister Yours. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong closing song. Tayo po lahat po ay tumayo at magpuri muli sa ating pong Panginoon.
Panginoon, salamat po sa aming pong natapos na gawain. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming pong napag-aralan. Salamat sa iyong pong dakilang pag-ibig na kailanman, Panginoon, ay hindi nagbago. Lord, turuan po kami na patuloy, Lord, una sa lahat, ikaw ay aming mahalin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At ibigin namin ang aming kapwa, kaya po ng aming sarili. Lord, sa aming buhay, Panginoon, ikaw po yung mangusap. Patuloy, Lord, na yung heart po namin, ilagay mo po, Lord, sa sentro ng pagsunod, paglilingkod po sa iyo. Ano bang mga bagay ang mayroon po kami, tinatangkilik po namin. Lord, maging bahagi po kami upang, Lord, maging pagpapala sa iba. Kaya po, Lord, ng mga mga tao ito na kailangan po namin abutin. Lord, yung puso po namin, ihanda mo po. Ikaw ang Diyos na kumilos. Gamitin mo po ang iglesia po ito upang tumugon sa panawagan na pangangailangan upang abutin, alagaan, Panginoon. Ituro ang iyong salita, ma-develop ang kanilang buhay sa pagkakakilala po sa iyong mga, Lord, katutubo pong ito namin pong, Lord, paglalaanan ng oras, panahon upang, Lord, sila ay mabago, sila ay patuloy, Lord, na magbunga, makakilala po sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang iyong pong mga anak, ang mga kapatiran, yung resources po namin, dumadalangin po ako na iyong pong palawakin upang mas lalo pang maraming tao ang aming pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang, Lord, pinagkakakitaan, ang iyong pagpapala at sumagana po sa kanila. Halangin po rin ang panalangin ito, Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabayan, ang iyong pangunguna po sa amin sa muli isang linggong aming tatahakin at sa pagtaas ko po na aming kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakitipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Tayo po ay tumako sa ating pong victory song. Malaking